Magandang oras at magandang buhay mga katiyats, mga kababayan. Noon pa man ay sinabi ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos, aka Apo Lakay, na ang Pilipinas ay ang susunod na magiging super global power nation in the world. Ibig sabihin ay pwedeng pangalawa ito sa Amerika o pwedeng mas makapangyarihan pa sa mga makapangyarihang nasyon sa buong mundo kapag nagamit na tuloy o nabuksan na lahat ng kanyang account sa 170 banks all over the world. Kasi napakalaki naman talaga ng halaga ng mga gintong yon. At kung kahit pagsamasamahin pa ang world reserve ng buong mundo, lahat ng nasyon na mayroong world reserve ay mas mataas pa rin kung titingnan natin yung sinasabing milyones na tonelada na gold bars na nakadeposito sa iba't ibang bangko sa buong mundo ng Apo Lakay or dating President Ferdinand Marcos. Well, balikan natin ang bidyong ito na magpapatunay na posibleng maging superpower sa buong mundo ang Pilipinas. Narito ang video. Profits na kinita ng mga gold investments ni Marcos na nasa mahigit 170 bangko sa buong mundo na binabanggit ni Imelda Marcos sa dokumentaryo sa kanya ni Mel Chanco. So kung makikita po ninyo, dahil sa talino ni Marcos na ikalat niya ang 50% ng kanyang mga gold sa iba't ibang mga bangko katulad ng central banks ng iba't ibang national governments, hindi lamang para pahiramin sila ng gold reserves, kundi para kumita ng interes ang mga gold investments na ito sa loob ng 30 years, 40 years at 50 years. Time deposit na automatic na nagko-compound investment or nagko-compound interest after na mag-mature ng unang time deposit cycle nito. Alam yan ng United Nations, alam yan ng World Bank, IMF, at ng Federal Reserve Bank mismo. Ayan, at eksaktong 50 years nang umupo sa pagkapangulo ng Pilipinas ang kanyang anak Bongbong or Ferdinand or PBBM. Kaya nga sa World Bank, pagbisita doon ni Bongbong ay grabe. Mga 15 minutes yata ang kalimbang ng kampana doon sa pag-welcome sa kanya. Ibig sabihin, hindi ordinaryong tao ang dumalaw sa World Bank. At meron kaagad silang, doon, di ba, mahaba na lamesa yun, nakikita natin sa mga report. Mahabang lamesa, napakaraming mga doon, mga opisyalis ng World Bank. Kaya meron ngang importanteng pinag-usapan doon. At sabi ng iba ay naka-withdraw daw or baka nabuksan na nga yung account na sinasabing account for humanity, yung Marcos Wealth for Humanity. At kahit interest lang ang makukuha ay malaking tulong na yan sa Pilipinas sa mga proyekto. Balik tayo sa video. Sapagkat sila mismo ay may mga gold deposits si Marcos sa kanila. Pati ang British government ay nakikinabang sa gold deposit ni Marcos, lalo na ang Japan, China, Dubai, Saudi, India at mahigit 100 countries sa buong mundo. Ibig sabihin, sa interes pa lang ng mga kinita ng mga gold investments ni Marcos na kailangang bayaran ng iba't ibang national governments, banks at ang mismong Fed or Federal Reserve Bank, World Bank, International Monetary Fund at maski mismo yung Bangko Sentral ng Pilipinas natin na dating Central Bank of the Philippines ay kaya nang gawing super world power ang bansang Pilipinas. Kaya ang vision ni Marcos na bumalik ang lakas ng ating bansa bilang imperyong maharlika ay posible. Ang bansang Brunei Darussalam ay isang maliit na bansa lang sa Borneo Island sa Indonesia, pero ang kanilang sultan na si Bolkiah ay tinaguri ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo at nirerespeto dahil sa control nila ang ancient gold reserves nila. Sa pamamagitan ng mga gold investments ni Marcos na ipinahiram sa mga national governments, at the same time ay nagsisilbing investments din ni Marcos para sa future ng Pilipinas, kayang pasunurin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng mga bansa para labanan ang mga elite na itayo ang kanilang one world government at ang kanilang one world currency. Kaya ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon ay hindi lang basta world crisis kundi ito ay labanan kung sino ang mananalo.
kung magtatagumpay ba ang mga elitista na iset up ang kanilang one world government at kontrolin na nila ng tuluyan ang lahat ng mga bansa at mga national governments, o lalaban ang sambayanang Pilipino para ipaglaban natin ang ating sovereignty at national identity bilang isang malayang bansa ng mga magigiting na maharlikang Pilipino. Ang laban ni Bongbong Marcos ay laban nating lahat. It's not just about who is capable to lead the country, but it is about saving the entire Filipino nation from the hands of the few greedy who wants to control and take over the whole world. Alam niyo ba na ang tumatakbong presidente rin ngayon sa bansang Libya na lumalaban din sa elites ay ang anak ni Gaddafi na pinakamakapangyarihang leader ng Libya na pinabagsak din ng US Corporation? At alam niyo ba na hindi napatay ang anak ni Saddam Hussein ng Iraq? Siya ay lalabas para ipaghiganti ang bansang Iraq at ang kanyang ama na pinabagsak din ng US Deep State. Bawat bansa ngayon ay lumalaban sa mga elites. Ipinaglalaban nila ang kanilang national sovereignty. Dapat tayo ring mga Pilipino ay magkaisa na tumayo sa likod ni Bongbong Marcos upang ipaglaban ang soberanya ng ating inang bayan. Huwag tayong papayag na tuluyan tayong makontrol ng mga elitista at maging alipin na lang nila habang buhay. Mga private gold ng mga central banks at mga national governments ay inilalagay sa Federal Reserve Bank of New York para daw maging stable ang economy nila or para maiwasan ang pagmomonopolyo ng presyo ng mga pera ng ibang bansa at hindi malamangan ang dollar. Ibig sabihin, hindi nagagamit ang gold reserves ng isang bansa kahit pamayaman ito sa ginto dahil sa US dollar na isang fiat money lang ang umaandar sa buong ekonomiya ng buong mundo. Kaya todo hadlang sila sa paglabas ng Marcos wealth dahil alam nila na ang mga ginto ni Marcos na kanyang inipon at sinecure para sa Pilipinas ay kayang gawing isang super global power nation ang ating bansa. Ayan yung kataga, super global power nation ang Pilipinas. Yan ang sana ang mangyayari sa Pilipinas kung hindi lang naudlot sa kapanahonan ni Cory. Yung mga dilawan ng pinatalsik nila si Marcos at na-exile sa Hawaii ay doon na nag-umpisa na nagka-ano-ano na yung mga account na yun. Mayroong 2 account na nakuha nila Cory, yung sa Swiss Bank, 2 account at mga ari-arian ng mga Marcos sa New York, mga buildings yun na malalaki na binili ni Marcos sa kanyang sariling pera galing sa mga ginto. At doon na, kasi sinampahan ng kasong corruption si Marcos, kaya na-frozen ang mga account na yon, hindi naging active. Doon na nagka-problema dahil sa pag-upo ni Cory Aquino, dahil hinahabol nila ang mga gintong yon hanggang sa ngayon. Hanggang sa pag-upo ni Noynoy Pinoy, ni Abnoy ay nagnakaw pa rin sila ng gold bars sa Central Bank. Kumuha sila doon. Nasa 500 tons yata ang kinuha nila. At nawala rin yung natitirang 3,500 tons of gold bars. Central Bank, kapanahonan niya ni Pinoy, alam yan. Alam yan ng mga ng ating mga kababayan. Tuloy tayo sa video. Kaya nga ganun na lang kadesperado ang mga galamay ng mga Rothschild na ito tulad ng mainstream media, liberal party, showbiz industry, Vatican at mga bangko para siraan si Marcos at hadlangan ang kandidatura ni Bongbong Marcos dahil alam nila ang mangyayari kapag makabalik ang Marcos sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno. This nation can be great again. Ibabalik natin ang dangal ng sambayanang Pilipino. Sama-sama tayong babangon muli. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Bongbong Marcos. Ayan. Hanggang dito na lamang tayo mga katiyats. Mga kababayan, ako'y magpapaalam na. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at mag-like para palagi kayong updated sa mga uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayo lahat.